Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, pag-aaralan natin kung paano natin matutularan ang ating Panginoong Hesus sa larangan po ng paglilingkod. Hayaan niyong basahin ko sa inyo ang nakasulat sa Book of Mark chapter 10, verses 42 to 45. Pakinggan niyo pong mabuti. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Ang mga salita pong ito ang naging tugon ni Jesus sa request ng magkapatid na James at John. Masasabi po natin ito ay isang ambitious request. Sa Mark chapter 10, verses 35 to 37, ganito po ang nakasulat. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. "Teacher," they said, "we want you to do for us whatever we ask." "What do you want me to do for you?" he asked. They replied, "Let one of us sit at your right and the other at your left in your glory." Now, kapatid, kung ikaw ay mananalangin at isang request lang ang pwede mong hingin sa Panginoon, ano ang hihingin mo? Kung tatanungin ka ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ano ang isasagot mo? Ang request mo kaya ay tulad din ng request nila James at John? Isa pang tanong, bakit kaya inaddress ni Jesus ang kanyang sagot sa lahat ng kanyang mga disciples at hindi kila James at John lamang? Ayon po kay John R.W. Stott, ang ating mundo, maging ang mga churches, ay punong-puno ng mga James and Johns o mga position seekers o mga taong uhaw at gutom sa posisyon, sa karangalan at kapangyarihan. Ang request po ng magkapatid na James at John ay magkaroon sila ng position of authority. Parang sinasabi po nila, "Okay, Jesus, ikaw ang maupo sa gitna. Ayaw naming maging chairman. Pero gusto naming magkapatid na maging iyong mga co-chairman." Ang request ng magkapatid na James at John ay magkaroon sila ng power to assert. Ang ibig sabihin, gusto nilang igiit ang pagkakaroon ng kapangyarihan. Gusto nila na magkaroon ng kontrol sa kanilang mga kasamahan. At hindi maganda ang naging dating nito sa ibang mga disipulo. Sa totoo lang, nagalit sila sa magkapatid. Ang request ng magkapatid na James at John ay magkaroon sila ng prestige to be acknowledged. Anong ibig sabihin nito? Gusto nilang magkaroon ng prestiyosong posisyon upang sila'y mabantog at makilala. Sa Mark chapter 10 verse 35 nakasulat, "Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher," they said. Bibigyan ko po ng diin ang susunod na word. We want you to do for us whatever we ask. We. Naghahangad ba tayong maging dakila? Gusto ba natin na tayo ang boss? Na magkaroon lang ng posisyon na mamuno, okay lang ba kahit tapakan natin ang iba nating mga kasamahan? Ngayon tingnan po natin yung amazing response ng ating Panginoong Hesus. Binanggit niya sa verse 42 ang uri ng leadership sa pananaw po ng sanlibutan. Mark chapter 10, verse 42 says, Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them." Pakinggan niyo itong mabuti. Greatness in the kingdom of God is not achieved through levels of success. So Jesus is saying it is not about moving up. Greatness in the kingdom of God is not achieved through lording over subjects or subordinates. Ang pagiging dakila po sa kaharian ng Diyos ay hindi madedetermine sa pagiging dominante o pagiging diktador. Greatness in the kingdom of God is achieved through learning to serve. Ngayon, pakinggan naman po natin yung awesome reminder ng ating Panginoon sa Mark chapter 10 verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many.
Tingnan naman natin ngayon yung paglilingkod ng Panginoong Hesus sa kanya pong entrance. Alam nyo kung mayroon mang may karapatan at kapangyarihan mag-demand na siya ay paglingkuran, wala itong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Why? Because after all, siya po yung lumikha at nagbigay sa atin ng buhay. Amen? Ganun pa man, siya na rin po ang nagsabi na hindi siya nagpunta rito para paglingkuran, kundi maglingkod. Tingnan natin ang kanyang example. Buong buhay siyang naglingkod sa mga tao. Nangaral po ng mabuting balita. Nagpagaling ng mga may sakit. Nagpakain sa mga nagugutom. At huwag niyo po itong kalilimutan, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Naalala ko po tuloy yung kwento patungkol sa isang batang lalaki na nakayapak. Nakatayo sa harap ng tindahan ng sapatos at sinisilip niya ang mga sapatos na nakadisplay. At meron siyang sinasabi. Napansin po siya ng isang babae, lumapit po sa kanya at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Kinakausap ko po ang Diyos at humihingi po ako sa kanya ng isang pares ng sapatos bilang aking pamasko. Sagot ng bata. Naantig ang puso ng babae. Hinawakan ang kamay ng bata at pumasok sa loob ng tindahan. Kinausap ang tindera, nabigyan ang bata ng 6 na pares ng medyas. Pagkatapos, dinala ng babae ang bata sa CR at hinugasan at pinunasan ang mga paa nito. Pagbalik ng clerk, daladala na niya ang 6 na pares ng medyas. Kinuha ito ng babae, minedyasan ng bata, at binilhan ng bagong sapatos. Matapos ibigay sa bata ang 5 pang pares ng medyas, sinabi niya sa bata, magiging komportable ka na sa bago mong sapatos. Hindi ka na maglalakad ng nakayapak. Meron ka ng sapatos sa Pasko. Nang paalis na ang babae, tiningnan siya ng mabuti ng bata. Lumuluhang kinuha ng bata ang kanyang kamay at tinanong siya, kayo po ba ang asawa ng Diyos? Naitanong niya ito sa pag-aakalang may asawa ang Diyos na kanyang inutusan para bilhan siya ng pamaskong sapatos. Masasabi po natin na ang babaeng ito ay may pusong maglingkod sa mga nangangailangan, sa mga kapuspalad. Tingnan naman natin ngayon ang exit ni Jesus. You see, Jesus was dying to serve. He died to meet our spiritual needs. He died doing the will of His Father. Si Pauline Hord ay isa pong 8 years old na ang advocacy ay turuang magbasa at magsulat ang marami niyang kababayan sa Memphis na hindi marunong magbasa at magsulat. Tuwing Miyerkules, binibisita niya ang kanilang state prison para turuan ang mga bilanggong hindi marunong magbasa at magsulat. Ibinabahagi rin niya sa mga ito ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. May ilang taon ang nakakaraan, sinimulan po ni US President George Bush ang kanya pong programang Point of Light. Nais kasi ni President Bush na i-exercise ng mga mamamayan ang kanilang positive at creative influence at service sa lugar kung saan po sila naninirahan. Isa po si Pauline Hord sa napiling Point of Light. Makaraan ng ilang buwan, nagpunta po si President Bush sa Memphis. Nais niyang bigyan ng parangal ang 7 outstanding points of light. Kasama sa 7, si Pauline Hord. Inimbitahan sila na makasama ng presidente sa isang tanghalian at doon sila ay pararangalan. Ang imbitasyon na ito ay buong paggalang na tinanggihan ni Pauline Hord dahil nag-conflict ito sa kanyang schedule sa pagtuturo sa mga bilanggo sa state prison at pagbabahagi sa mga ito ng mabuting balita. Hindi niya raw kayang i-give up ang kanyang paglilingkod para lang makasama sa tanghalian ang presidente. Kapatid, kaibigan, kung nais nating maging tulad ni Jesus, then we must learn to be servants. Tandaan natin kung gaano niya tayo kamahal, kung paanong ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Tayo po'y mag-pray. Dearest God and Heavenly Father, maraming salamat po sa itinuro mo sa amin sa araw na ito. Na ikaw ay aming mapaglingkuran sa abot po ng aming makakaya, na kami maging tulad ng aming Panginoong Hesus sa larangan po ng paglilingkod. Patawarin mo po kami kung kami man ay nakaisip na maghangad ng posisyon. Turuan at tulungan mo po kami na maging busilak ang hangarin ng aming puso
nang ika'y malugod at maluwalhati sa aming ginagawa pong paglilingkod at pagtupad sa misyon na iyo pong ipinagkatiwala sa amin. Maraming salamat po, Ama. Salamat din sa iyong banal na Espiritu na walang sawang nagtuturo po sa amin. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen. Glory to God.